Ave Maria Purisima. Isang mapagpalang gabi sa ating lahat. Ngayon ay ipinagdiriwang natin sa pambansang dambana ng Inapo Ambato ang ika-33 linggo sa karaniwang panahon at ang ikatlong gabi ng Misa Nobenaryo ng Kristong Hari na inihahatid ng Dioceses ng Birhen de la Salud, Birhen ng Lanabal, Birhen ng La Salette at Birhen ng Akita. Magwawakas ang lahat ng bagay, ngunit ang salita ng Diyos na nagbibigay buhay ay mananatili magpakailanman. Ang pagbabago o pagpapalit ng panahon ay isang tanda na may hangganan ang mga nilikhang bagay. Lahat ay may limitasyon tulad ng ating buhay. Gaano man ito kaiksi o kahaba, lahat tayo ay haharap sa katotohanan na ang kamatayan na siyang itinuturing na hangganan ng pansamantalang buhay natin sa mundo. Habang tayo ay nabubuhay sa mundo, maraming kaalaman tayong natututunan na tumutulong sa atin na maunawaan ang kaloob ng Diyos. Nilikha tayo upang tulungan ang bawat isa sa pagsisikap na isakatuparan ang buong layunin ng Diyos. Nais niya na tayo ay maging tulad niya. Bayan ng Diyos, ang lahat ay magsitayo at ating pong sabayan ang pambungad na awit.
Dahil po lahat ngayon nagkakatipon sa pangalan ng Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos sa Mang Yahweh, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Mga kapatid, ang magkasamang tubig at asin na ito ay nagpapaalala sa atin nung tayo unang binyagan. Hiling natin sa Panginoon Diyos na ito ay kanyang pagpalain at panatilihin itong tayo maging tapat na mananampalataya sa Espiritu nagpapabanal na ipinagkaloob niya sa atin. Panginoong Ama namin na yung biyaya ng tubig at asin ay nagbibigay ng buhay kasariwan sa daigdig. Ito ay nag-aalis ng mga kasalanan at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Inihiling na yung marapating basbasan ng tubig at asin na ito upang bigay ng kaligtasan sa amin sa araw na ito na ginawa mo sa iyo. Sariway mong bukal ng tubig ng buhay mo sa amin, ingatan kami sa Espiritu at katawan, at kami mailento sa kasalanan at makapasok sa iyong kaharian upang tanggapin ang handog mong kaligtasan. Inihiling namin ito sa magitan ni Jesucristo ng aming Panginoon. Amen. Kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, ay sabay-sabay po natin pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo po lahat. Ako'y nagkukumpisal at inaamin ko sa Diyos na makapangyarihan at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, dahil sa aking sala, at sa aking pinakamalaking sala. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng mga pangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Ipinahati sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. O Panginoong pinagmula ng lahat ng bagay, pati na ng lahat ng buhay. Bayan mo ngayon nagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang ng iyong bugtong nanak. Kaming lahat ay dinggin at lingapin. Gawin mong pumasko sa aming lahat ang kaligtasan sa pamuksa nitong si COVID. Ilakip mong biyaya sa amin ang kabuhayang bunga ng aming mga gawa at ang mga suliranin na may lutasin sa kapangyarihan ng iyong pagpapala. Alang-alang sa anak mo si Jesucristo ang Panginoon namin na nabubuhay at nagahari, kasama mo at ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Magalang po nating pakinggan ang unang pagpapahayag. Pagpapahayag sa aklat ni Propeta Daniel. Sa panahong iyon ay babangon si Miguel, ang dakilang prinsipe, halal na tagapagtanggol ng mga anak ng iyong bayan. Iyon ay magiging panahon ng kapighatian na wala pang katulad magmula ng sumipot ang mga bansa. Sa nasabing panahon ay maliligtas ang bayan mo, lahat na mga nakasulat sa aklat. Marami sa mga nahihimlay sa alabok ng lupa ay magigising. Ang ilan ay sa buhay na walang hanggan. Ang iba naman sa kadustaan, sa kahihiyang walang hanggan. Ang mga marunong ay magliliwanag ng tulad ng ningning ng langit. Samantalang ang mga magtuturo ng kabanalan sa marami ay matutulad sa mga bituin, magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmo. Ingatan mo ako, O Diyos, umaasa ako sa iyo. Ingatan mo ako, O Diyos, umaasa ako sa iyo. O aking Panginoon, aking pamana at kopa, ikaw ang nagpapatatag sa aking kapalaran. Lagi kong naaalala ang Panginoon, sapagkat siya'y nasa kanang kamay ko. Hindi ako mababagabag. Ingatan mo ako, O Diyos, umaasa ako sa iyo. Kaya masaya ang aking puso, nagagalak ang aking kaluluwa, panatag ang katawan ko, sapagkat hindi mo pinabayaan ang aking kaluluwa sa tirahan ng mga patay. Di mo ipinahintulot na magdanas ng pagkabulok ang iyong banal. Ingatan mo ako, O Diyos, umaasa ako sa iyo. Ipakikita mo sa akin ang landas ng buhay, ang ganap na kasiyahan sa iyong harapan, ang mga ligayang walang hanggan, dulot ng iyong kamay. Ingatan mo ako, O Diyos, umaasa ako sa iyo. Magalang po nating pakinggan ang ikalawang pagpapahayag. Pagpapahayag mula sa sulat sa mga Hebreo. Ang lahat ng pari ay araw-araw na tumutupad ng kanyang tungkulin at malimit na nag-aalay ng iyon at iyon ding mga hain na kailanman ay di nakaalis ng mga kasalanan. Ngunit si Kristo matapos mag-alay ng isang hain lamang, magpakailanman, dahil sa mga kasalanan, ay nakaluklok sa kanan ng Diyos na naghihintay hanggang sa maging tuntungan ng kanyang mga paa ang kanyang mga kaaway. Sa makatuwid, sa iisa lamang paghahandog, ay pinapaging ganap niya magpakailanman ang mga naging banal. Kaya, kung ipinatatawad na ang mga kasalanan, wala nang handog dahil sa kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat at ating pong parangalan ang mabuting balita.
sumunod kayo at manalangin lagi upang maging marapat na humarap sa anak ng tao. Alleluia! Sumainyo ang Panginoon, At sumain niyo rin, ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. luwalhati sa iyo, Panginoon. Nang panahong iyon, winika ni Jesus sa kanyang mga alagad, pagkatapos ng nasabing kapighatian, ang araw ay magdidilim. Ang buwan ay hindi na magliliwanag. Ang mga bituin ay maglalaglag buhat sa langit at mayayanig ang mga lakas ng kalangitan. Kung magkakagayon ay makikita nila ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap na may taglay na malaking kapangyarihan at kaluwalhatian. Uutusan niya ang mga anghel upang punuin ang kanyang mga hirang mula sa 4 na hangin. Buhat sa dulo pa hanggang sa dulo ng langit. Sa punong igos ay pag-aralan ninyo ang talinghagang ito. Kung nananariwa na ang kanyang mga sanga at nag-uusbong na ang mga dahon, nalalaman ninyong malapit na ang tag-araw. Gayun din naman, pag nakita ninyo nagaganap na ang mga bagay na ito, talastasin ninyong malapit na. Nasa pintuan na. Tunay na sinasabi ko sa inyo na hindi lilipas ang lahing ito hanggat di nangyayari ang lahat ng bagay na iyan. Lilipas ang langit at ang lupa, ngunit di lilipas ang aking mga salita. Subalit tungkol sa araw o oras na iyon, ay walang nakakaalam, kahit na ang mga anghel. Sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Ito po mabuting balita ng ating kaligtasan. Niluluwalhati ka namin, O Panginoong Jesucristo. Magsiupo na po ang lahat at matamang makinig sa humiliya. Ang paghahari ng Diyos ay hindi kayang sukatin. Gaya ng pag-ibig niya sa atin, hindi kayang timbangin. Ang paghahari niya ay laganap sa 4 na sulok ng daigdig. At kakibat ng kanyang paghahari ay ang pagmamahal sa atin. Ang katunayan, na tayo kanyang iniibig, na tayo kanyang minamahal, ngayong gabi, siya ay kapiling natin. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Wala na bang nilalakas ang palakpak ninyo? Yan na bang pinakamalakas na palakpak para sa Panginoon? Ang lahat ng bagay ay maglalaho, mawawala, maliban sa kanyang salita. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ang salita ng Diyos, maliban sa bumubuhay, siya rin ay bumapatay. Paano malalaman natin na ang salita ng Diyos ay bumubuhay? Doon sa mga taong nahihirapan, doon sa mga taong mas pinipili nila ang mga gawang mali, pag natagpuan nila ang salita ng Diyos, nagkakaroon silang tinatawag na abrupt changes. Ano itong abrupt changes na nangyayari sa kanila? Mas nabubuhay yung kanilang pananampalataya at takot sa Diyos
kaysa doon sa mga maling ginagawa nila. Namamatay yung mga maling ginagawa nila. And only reason is the Word of God. Tingnan natin mga minamahal kong mga kapatid. Balikan natin, 2,000 years ago, ang ating Panginoong Jesucristo ay nagsasalita ng mga bagay na magaganap. Mga bagay na magaganap na hindi naman iniisip ng mga tao ng mga araw at panahon na yon. Bakit? Kasi napaka-importante po sa kanila, yung mga tao na kapaligid sa Kanya noon, may mga tao noon na naniniwala sa Kanya. May mga tao na hindi naniniwala. May mga taong sumusunod. May mga taong gustong may makita para sila ay maniwala. Pero marami po sa mga taong sumusunod sa Kanya ay naghahangad at naghahanap ng pag-asa na makatutulong sa kanila, sa sarili nila, sa komunidad nila, sa pamilya nila. Ano ito? Naghahanap sila ng animoy isang superhero. At nakita nila ito sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Wika nila, baka ito na ang mag-aayos, mag-aahon sa atin sa pag-aalipin sa mga mananakop. But definitely not. Sapagkat, ang dala ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi yung kaginhawaan dito sa lupa. Ang dala ng ating Panginoong Jesucristo ay yung kaginhawaan doon sa langit na matatamasa ng mga taong tunay na sumunod, tunay na nagmahal sa Kanya habang sila ay narito sa lupa. Paano naman natin malalaman ang mga taong ito ay nagmahal at sumunod sa Kanya? Yung sinusunod ang Kanyang mga kautusan at mga gawa. Hindi dumating ating Panginoong Jesucristo sa puntong ito ng usapin, that was 2,000 years ago, upang manakot. Kundi upang ipakita ng ating Panginoong Jesucristo na ang Kanyang mga salita ay makapangyarihan. Lahat ng bagay sa daigdig ay mawawala, pero ang Kanyang salita ay hindi. Bakit? Simula't simula pa lamang kasi ay siya na. Siya ang Diyos ng nakaraan, ng kasalukuyan at ng darating, ika niya. So, tingnan natin mabuti mga minamahal kong mga kapatid. No? Ilagay natin sa kapanahunan natin ngayon, yung nagaganap ng unang panahon na yun. Maaari sa panahon din po natin ngayon, tayo po ay naghahanap ng kakampi. Maaari sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naghahanap ng mga bagay na magpapagaan sa atin. Maaari sa panahon po natin ngayon, tayo po ay naghahanap ng mga pangyayari na masasabi natin na magiging pundasyon natin, na magiging pamantayan natin para tayo ay manatiling naglilingkod sa Kanya. Mga minamahal kong mga kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo po ay hindi Diyos kahapon lamang. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay hindi Diyos nung isang araw lamang. Ang ating Panginoong Jesucristo po ay hindi Diyos sa bukas na darating. Siya po ay Diyos ng lahat ng panahon. At kung tayo po ay dumaranas ng ganitong kapighatian sa buhay natin ito, ibig sabihin po, kung itong Diyos na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, ay sumasa atin, sino ang laban sa atin? At huwag natin kalilimutan, no? Sa kabila ng pagiging Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po siya nagpabaya. Matapos po ng ating Panginoong Jesucristo, mga minamahal kong mga kapatid, ay magampanan ang kanyang obligasyon o tungkulin para sa atin. Hindi ho siya nagdamot na may pagkaloob sa atin yung espiritong patnubay na magpapaalala sa lahat ng bagay na kanyang ginawa. Sino naman ito tinutukoy ko? Ayon din ito sa kanyang salita. Ito ang ating mahal na ingkong. Ang ating mahal na ingkong, ang Espiritu Santo, ay ang Diyos na darating at dumating na nga sa atin. Ang Diyos na ito, wala itong ginawa, kundi din ang mga salita na namutawi sa bibig ng ating Panginoong Jesucristo noong kapanahunan na ginagampanan ng Panginoong Jesucristo ang kanyang mga obligasyon o ang kanyang tungkulin bilang Diyos o ikalawang persona ng Diyos. So sa panahon ngayon, mga minamahal ko mga kapatid, dumaranas tayo ng kapighatian, dumaranas tayo ng kahirapan, pero yung ating mahal na ingkong, hindi tayo pinapabayaan. Gaya, no, ng isang kwento na gusto kong ibahagi sa inyo. Alam niyo po,
Ang kwentong ito ay lagi ko itong kinikwento sa mga kaibigan ko, ng mga nakakausap. Para lang wag silang mawalan ng pag-asa, para lang sila ay magpatuloy. Ang kwentong ito ay hindi ko pinagsasawaan na ikwento. Sapagkat ang kwento nito, ang mukha ng kwentong ito ay kwento natin. Naalala ko ang kwento ng batang bulag na palaka. Nakita na ba kayo ng palaka? Tapos nga kami nakita ng palaka. Sama ng tingin nyo sa akin Nagtatanong lang ako. Di ba? Alam nyo, merong isang balong malalim, na napakalalim ng balon na yon, na kinagigiliwan nila, kinasisiyahan nila na may nakikita silang liwanag. So ngayon itong liwanag na ito ay gustong mapuntahan ng marami ng henerasyon na mga ninuno nung palaka. Ang ginagawa nila, nagpupursige sila na makarating doon. Kaya lang po, nagkakandamatay sila bago makarating doon. Meron pong isang isinilang na palaka, batang palaka. Itong batang palaka na to, ay nakakita siya ng liwanag. Liwanag lang. Pero hindi niya alam kung ano yun. So ngayon talon siya ng talon. Sabi niya, gusto kong pumunta ron. Ang sabi ng mga nakapaligid sa kanya, hoy bata, huwag mo na subukan. Marami na sumubok, lahat nagandamatay. Malamang ikaw na ang susunod ng mamatay. So tuloy-tuloy lang yung bata. Hindi napapansin ng marami habang yung bata ay tumatalo, nagkakaroon ng uka doon sa lupa. At kung kasa na ang kanyang katawan doon sa lupa, tatalo naman ulit sa pakabila. Ibig sabihin, nakagawa siya ng tinatawag na, kumbaga parang pinaka-step. Until such time, nagawa niya lahat hanggang doon sa dulo. Hanggang siya po ay nakalabas doon sa balon. At siya po ang kauna-unahan na nakapunta doon sa liwanag. Sabi ng mga pilosopo, habang pinag-uusapan itong palaka na to, ano kaya ang meron sa palaka na yon? Bakit hindi niya pinakinggan yung mga yung mga palaka na kapaligid sa kanya, na mga nauna at nakasaksi sa nangyari sa kasaysayan? Alam niyo po, sabi ng mga pilosopo, nung naintindihan nila, ayon sa kanilang pag-aaral, yung palaka pala ay isang bingi at malabo ang mata. So ngayon, ang daming naninira, ang daming humaharang, ang daming obstacles, ang daming disturbances, hindi yun naririnig ng palaka. Nagpatuloy lamang yung palaka hanggang marating niya yung gusto niya at magawa niyang bigyan ng dangal yung kanyang lahing palaka. Eh ano naman kinalaman yan obispo sa atin? Wala lang. Unang-una, hindi naman tayo mga palaka. Pero, tingnan mo yung aral. Marami kasi sa atin umaayaw pag may narinig. Marami po sa atin, kwento lang ni ganito, ayaw nga, nag-aani mo'y baka na tayo. Mas maganda na yung palaka. Palakang bingi, tuloy-tuloy lang. Palakang malabo ang mata, tuloy-tuloy lang. So ngayon, katulad natin, ang pagnanais ng palaka na to na makatulong sa kanyang komunidad. Katulad natin, ang pagnanais ng palaka na to na makatupad sa misyon ng kanilang lahi na makarating doon sa liwanag. Pero mga minamahal kong mga kapatid, sana maging katulad tayo ng palakang ito. Yung bang palakang bingi. Na kahit ano ang sabihin ng mga taong humahad lang sa'yo para tupdin ang obligasyon at tungkulin mo sa simbahan, magpatuloy ka. Bakit? Sapagkat ang pinaglilingkuran po natin ay hindi ang tao, kundi ang Diyos na sa atin ay nagtalaga at ang Diyos na sa atin ay nagwika. Sabi ng Ebanghelyo, darating siyang kapiling kasama ang mga laksa-laksang anghel. Ang totoo po niyan, matagal na po natin siyang kasama. At marami po sa atin, kanina lang, maraming tumanggap ng anghel. Maraming tumanggap ng santo, maraming tumanggap ng banal. Ibig sabihin po, kung nasaan ang mga banal, naandun din ang Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kung nasaan ang mga anghel, naandun ang Panginoong Jesucristo. At yung nangyari po kaninang tatakan, basbasan at pagkakaloob ng mga banal, mula sa banal na sakramento ng simbahan, yan po ay pagpapatunay na matagal na natin siyang kasakasama.
Mga minamahal ko mga kapatid, huwag ho tayong manghinawa sa mga bagay na ating ginagawa. Kung kailan po tayo nahihirapan, mas lalo po natin napapatunayang minamahal tayo ng Diyos. Kasi kung tayo'y nawala dahil sa kahirapang yan, patunay yan na humihina ang relasyon natin sa Diyos. Subalit, kung tayo'y patuloy na kumakapit at nagiging matibay sa panahon ng ating kahinaan, sa panahon ng ating pagsubok, sa panahon na tayo nahihirapan, isa lang ibig sabihin yan, nasa atin ang Panginoon. Kasama natin ang Panginoon. Palagi po natin tandaan, sa mga taong nagsusumikap na sa Kanya'y sumunod, laging may biyayang nakalaan para po doon sa langit na sa atin ay Kanyang inilaan. Magandang gabi po. Magsitay na po ang lahat at atin pong awitin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa iisang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, nagmula sa Ama bago pa nagsimula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag, Diyos na totoo, buhat sa Diyos na totoo. Inianak, hindi nilikha, kaisa sa pagkadiyos ng Ama, nasa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat, na dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan, siya ay nanao buhat sa langit. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, kay Mariang Berhen at naging tao, ipinako sa krus dahil sa atin, nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato, namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw, ayon sa banal na kasulatan. Umakyat siya sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Ama, may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan, upang hukuman ang mga buhay at mga patay, na ang kaharian niya'y walang hanggan. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo,
Panginoon at nagbibigay buhay na nanggaling sa Ama na sinasamba at niluluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang simbahang banal, Katolika at Apostolika, at sa isang biniyag ikapagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Hindi natin pagkakaisa, patuloy nating hilingin sa Ama na nawa itong COVID na salot na nakamamatay ay puksayin at alisan ng bisa. Palakasin nawa niya lalo ang ating katapatan sa paglilingkod sa mahal na ingkong at sa kanyang Apostolic Catholic Church upang tayo sumagana sa kanyang mga biyaya at pagpapala. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Maikayat nawa ng aming wagas na pagkakaisa ang mga nangihina sa iyong simbahan, bunga ng mga maling kasama sa kaganapan. Ingatan nawa sila ng kanilang mga santong gabay at mapagmahal na manatili sa iyong simbahan. Palakasin ninyo ang aming kapatiran saan man dako at loobin maging mga buhay na saksi sa pagtupad sa kanilang mga banal na kaganapan para sa lalong ikatatagumpay ng misyon ng ating simbahan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang aming Pangulong Rodrigo Duterte, pagkalooban niyo sana siya ng mabuting kalusugan lagi. Ingat at patnubayan sa tuwid-tuwina, sampu ng pamunuan at makaagapay sa paglilingkod sa bayan. Kasama ng lahat ng frontliners sa ating bansa. Kasama sila Bishop Miguel, lalo-lalo na si Archbishop Juan Norman. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan ngayong panahon ng krisis dito sa COVID, maging ng iba't ibang mga karamdaman, sila mga nasa tahanan at ospital na patuloy nagpapagaling saan man dako. Kasama ng ating mga kapatid sa ating online mass na araw-araw ay dumudulog para sa kagalingan at kalutasan ng kanilang mga kahilingan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ang mga tapat sa iyo, Panginoon, na mayapa na at sa amin inauna ng lumisan sa daigdig na ito. Naway yakapin mo sila kasama ng mga banal sa langit at napasapiling kay Kristo na sa amin inangako ng buhay na walang hanggan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. At para sa ating mga pansari-sariling panalangin at intensyon. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Amang Diyos na bukal ng buhay, pagpalain mo kami at ingatan. Ama, wala kaming magagawang anuman kung wala ka. Sa iyo lamang kami umaasa at nananalig ng buong kababaan. Kami sana iyon dinggin sa aming mga panalangin at panatilihin kami sa iyong walang kaparis na pagsinta. Ipagkaloob niyo sana sa amin ang walang patid na pamumunga para sa kapakanan at kapakinabangan ng iba. Sa ngalan ni Kristo at kaysa ni Maria na aming ina, ang mahal na inapon bato sa tulong na rin ni San Juan Bautista at Santa Maria Virginia. Papuri ngayon ni Ina ay aming winiwika. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya,
Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala po naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Magsiupo na po ang lahat para sa pag-aalay. Magsitayo na po ang lahat para sa banal na pag-iinsenso. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating ikagagaling at ng buo niyang simbahang banal.
Taglay ang buong pag-asa sa iyong habag at awa. Tanggapin mo, Panginoon, aming mga alay na galing sa iyong kabutihan at kagandahan loob. Gawin mong handog sa amin ang Pasko ng pagsilang ng iyong anak para sa kagalingan ng aming mga kasakitan at kalutasan sa aming mga dinaranas. Pawiin mo na sana ang kapangyarihan nitong si COVID at ipanumbalik ang ganap ng dati naming buhay at kaligayahan alang-alang sa anak mong si Jesucristo na sa amin nagkatawan tao para sa aming kaligtasan. Amen. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay ating pasalamatan. Ang Ama kapangyarihan, kaming iyong sambayanan ay marapat nga magpuri at magpasalamat sa iyo. Sapagkat paglihan po'y patuloy namin tinatamasa sa dakilang pag-ibig ni Kristo ang anak mo. Ngayon laganap itong salot na COVID na pumupuksa sa buhay mong nilikha. Ang mahal na ingkungan Diyos Espiritu Santo ay labis naman kaming iniingatan para sa iyo. Tunay nga marapat matuwid na luwalhatiin ka sa lahat ng sandali at dako. Sapagkat kami minarapat mo maging iyong bayang banal upang sa iyong kadakilaan ay sumamba. At sumunod kami sa iyo kasama ng makapal na mga anghel at mga banal sa kalangitan. Amay pinagbubunyi ang iyong walang hanggang kalwalhatian. Magsiluhod na po ang lahat. Ikaw nga, O Ama, ay tunay na banal at karapat dapat purihin ang tanang kinapal. Sapagat sa magitan ng anak mo sa Jesucristo ang Panginoon namin at sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang tigil ang pagtag mo sa iyong bayan upang sa buong maghapon at magdamag ay may alay sa iyong pangalan ang isang malinis na handog. Kaya hinihiling namin, Ama, nabasbasan mo ang mga kaloob na ito sa magitan ng Espiritu Santo, nayaman na kalan sa iyo upang maging katawan at dugo ng anak mo sa Jesucristo ang Panginoon namin na siya nagutos upang idaos namin ang Eukaristiyang ito. Noong gabing ipinagkanulo siya, kinuha niya ang tinapay, nagpasalamat sa iyo at nagpuri, hati niya iyon, at iniabot sa kanyang mga lagad na ang wika. Tanggapin niyo lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Panginoon ko at Diyos ko. Gayun din naman, ang matapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis. Muli siya nagpasalamat sa iyo at nagpuri. Ibinigay yon sa kanyang mga lagad ng wika. Tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang gantipan, na sa inyo at sa lahat ay ibubuhos sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Panginoon kong Jesucristo, ikaw ang aming buhay, ilaw at kaligtasan. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo at sakramento ng ating pananampalataya.
Kaya Ama, bilang paggunita, siya nakaliligtas na kamatay ng iyong anak. Sa kanyang maluwalhating muling pagkabuhay at pagkakay sa langit, samantalang iniintay namin ang kanyang maligayang pagbabalik. Inihalay namin sa iyo sa pasalamat na ito ang sakripisyong buhay at banal. Tungayin mo sana mga alay ng iyong apostolik at katolikang simbahan at kilalanin ang handog na namatay upang maglubag ang iyong kalooban. Ipagkaloob mo na kami kinaban ng katawan at dugo ng iyong anak ay mapuspos ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong at mag-aisa ng katawan at diwa kay Kristo. Minsan ay gawin niyang handog sa habang panahon upang mabahagi na ng pamana ng mga hirang, kasama ni Santa Maria Berheng, Ina ng Diyos, kasama ni San Juan Bautista, ng mga apostol at mga martir at ng lahat ng mga anghel at mga banal, lalo-lalo na mga tatak ng bawat isa sa amin na iyong hinirang, ay amang nanalig kaming lagi sa kanilang panalangin at tulong. Inihiling namin, Panginoon, ang handog ng aming pagkasundo sa iyo ay magdulot sana ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa panampalataya at pag-ibig ng simbahan naglalakbay sa lupa, lalo-lalo na simbahan tinatag ng mahal na ingkong ang Apostolic Catholic Church, na kaisa at hindi hiwalay sa iisa, banal, apostolic at katolikang simbahan na tinatag ng Panginoong Hesukristo sa magitan ng kanyang mga apostol. Pagpalayan at gabayan ng iyong lingkod, ang aming Patriarka Juan Almario, ang aming mga arsobispo, kami mga obispo, mga katuwang na obispo, kaparian, diakono, diakonesa, madre nobisyada, at lahat ng kasapi na iyong banal na kongregasyon at order, ang Order of the Missionaries of the Holy Spirit, ang Order of the Missionaries of John Florentine, at ang Congregation of St. Maria, Virginia. At higit sa lahat, sinasama namin na kami patuloy na ipamagit at ipanalangin ang iyong banal na lingkod. Ang aming ginagalang at pinakamamahal na matriarka at ina, si Santa Maria Virginia, ngayon at sa darating pang panahon. Sinasama rin ang pagpala at gabayan ng iyong malaki at tapat na patriarka sa buong mundo, kasama ang ecumenical na patriarka ng Constantinopla, ang patriarka ng Roma, ang patriarka ng Jerusalem, Antioquia, Alexandria, Moscow, Grecia at Pilipinas, Juan Almario. Kasama rin ang mga tunay kahit maliit na patriarka o ama na iba't ibang banal na may makapostolikang tradisyon. Ipagkaloob mo, Ama, hinihiling na angkang ito na tinipon mo sa iyong mahal na harapan, lalo tigit ang sponsors ng misang ito. Kukupin mo ng buong awa ang lahat mo mga anak at mga mahal namin sa buhay saan man sila naroroon. Ang aming mga kapatid na yumao at ang lahat na nangamatay sa iyong grasya, lalo-lalo na mga kaluluwang alay sa misang ito. Ang mga bagong miyembro na itatala ngayon sa Lord Have Mercy at Cheerful Giver Apostolate at ang lahat na nakatala narito. Na sa lahat ng misa panghabang panahon namin pinapanalangin, ay malugod mo sanang tanggapin sa iyong kaharian. Nananalig kayo magtatamasan ng sama-samang iyong walang hanggang kalawalhatian. At kami iyong mga relosyon lingkod, hindi man karapat-dapat ay nagtitiwala sa iyo. Lobin mong kami makasama ng iyong mga banal at pinagpala mga apostol at martir. Sila San Pedro, San Pablo, San Andres, San Santiago, Juan, Tomas, Santiago, Felipe, Bartolome, Mateo, Simon at Tadeo. Kaya hindi sila San Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Lorenzo, Esteban, Matias, Crisostomo, Basilio at Cirilo. Kasama rin sila Santa Maria Berhena, ang Theotokos, ang ina ng Diyos. Ganon din sila Santa Felicidad, Perpetua, Agata, Agnes, Lucia, Cecilia, Anastasia, Santa Maria Virginia, at lahat ng mga banal. Kami naman makapisa nila, hindi dahil sa aming ginagawang kabutihan na kadalasan ay salat. Muli pakundangan sa iyong pagpupuno sa aming kakulangan at pagpapatawad sa aming mga kalabisan, alang-alang kaya sa Kristo ng aming Panginoon, na pinagbubuhatan ng lahat ng biyaya. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, O Diyos, Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupurit pinagdarangal kaysa ng Espiritu Santo, ang mahal na ingkong Diyos magpasawalang hanggan. Sa pagkakataong ito ay sabay-sabay natin dasalin o awitin ang panalangin tinuro sa atin
ng ating Panginoong Heso Kristo. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinalalabikan ng ikalawang pagparito at pagpapahayag ng tagapagligtas naming Panginoong Heso Kristo. Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan pinagkakaloob ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pag-ibig, pagsasakripisyo at pananampalataya, at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo ang mahal na ingkong, nabubuhay ka at naghahari, Diyos, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Sa amin po mga kapatid, sa kanilang tahanan, kapayapaan po ay laging sumainyo. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos. Kasalanan
Magsiluhod na po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo. Narito siyang kordero ng Diyos. Ito siya nag-alis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Pinilos na tayo ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Pinilos na tayo ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Atin napundasalin ang panalangin bago igawad ang pangkalahatang pagpapatawad. Tayo pong lahat, ikinalulungkot ko, O Diyos ko, at pinagsisihan ng buo kong puso ang mga pagkakasalang nagawa ko laban sa iyo, sa aking kapwa at sa aking sarili. Nagsisisi ako dahil sa naging marapat akong maparusahan sa impyerno at mawalay sa langit. Subalit higit sa lahat ay nagsisisi ako sapagkat ako ay nagkasala sa iyo, Panginoon, Diyos na napakabuti at maawain at karapat-dapat na mahalin, at pinagtitikahan kong hindi na muling magkakasala at lalayuan ko na ang lahat ng pagkakataon na magtutulak sa akin sa kasalanan. Mahabag ka po sa akin, O Jesus ko. Magsiyo ko po ang lahat. O Diyos, sa manang awa, sa magitan ng kamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, namin Panginoong Hesukristo, pinag-isa mo mundo sa Kanya at sinugo mo ang Espiritu Santo, ang mahaling kong sa amin lahat sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan, sa magitan ng misteryo sakramento ng simbahan ng mga Panginoon, patawarit bigyan mo kami ng kapayapaan. At ako bilang konsagradong obispo ng Apostolic Catholic Church, ay pinapatawad ko ang inyong mga kasalanan sa pangalan ng Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Panalangin Komunyong Espiritual. O Jesus na aming Panginoon, na nasa banal na tinapay at alak, kami ay dumudulog sa banal mong komunyon mula sa piging na iyong pinabanal sa dambana na iyong minarapat. Kami at ang aming mag-anak ay buong pusong nananalig sa iyo, lalo tuwini kamong ikaw ay naparito upang kami ay bigyan mo ng buhay na ganap at kasiya-siya. Wala man kami sa iyong altar dahil sa kwarentinang bayan, dulot nitong mapamuksang COVID. Presensya mo'y pabalungin sa aming kaluluwa, gamit itong aming komunyong espiritual. Nang sa gayon, Panginoon, kami ay patuloy na mabuo sa gitna ng pangamba at takot, sa karamdamang walang lunas at sa kamatayan tiyak, kung paano pa naming nais na ikaw ay paglingkuran ng lalo sa lahat. Punuan mo kami sa aming mga pagkukulang. Turuan mo kami sa aming mga pagkakamali. Sa aming kalabisan, panatagin mo kami at patawarin sa aming mga kasalanan. Panginoon, iyon ang puksain itong coronavirus upang hindi na ito makapanalasa sa pagkitil ng buhay na nilikha ni Bathala. Lusawi mo na po ito at alisan ang bisa upang sa tahimik naming pamumuhay ay hindi na siya makapanira, maging sa aming hanap buhay at mga kaabalahan na pang-araw-araw naming buhay. Ipahintulot mo na sanang makapagsimula na kami ng panatag sa piling ng aming mga mahal sa buhay upang makaganap na rin kami ng sama-sama bilang iyong bayang nagpapasalamat at nagdarangal. Nawa, Panginoon, itong banal na komunyong espiritual na aming tatanggapin mula sa iyong piging ng minarapat mong paring lingkod, bagamat wala kami sa iyong altar, ay magsilbi sana itong baluti
sa aming katawang lupa at buhay espiritual. O Jesus na aming tagapagligtas, lingapin mo kami at ipagtanggol sa tiyak na kapahamakan. Kami ay dumudulog sa iyo. Amen. Sa ating mga kapatid na nasa kanilang tahanan, katawan at dugo ni Kristo. Amen. Dapat bang magpaminaw sa kawan mo?
Sa'yo'y may kapanakan, kaluluwa't katawan. Iwa't alinlangan na ika'y paglingkuran sa Pamisang ito ay pasalamat para sa karawan ni Serapin ni San Michael Ongares. Pero din ang misang ito ay para sa karawan ni Antonio Narcisa Angelo, Anita Alberto Marina Corazon, Conrad Elijah Benjamin Myrna Solidad. Magsiluhod na po ang lahat. Kaluluwa ni Kristo, Pabanalin mo po kami. katawan ni Kristo, Iligtas mo po kami. dugo ni Kristo, Pagindapatin mo po kami. tubig buhat sa tagiliran ni Kristo, Hugasan mo po kami. kagdurusan ni Kristo, Palakasin mo po o kami. mabuting Jesus, Dinggin mo po kami. sa loob ng iyong mga sugat, Itago mo po kami. huwag mo ipahintulot na kami mawalay sa sa masamang iyo. kaaway, Kami ipagtanggol at mo akitin mo kami sa iyo. upang kasama ng iyong mga banal ay ipagbunyi ka namin. Magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Luwalhati sa Diyos, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman at magpa sa walang hanggan. Tayo pong lahat. Luwalhati sa Diyos, sa Anak at Espiritu Santo. Kapara ng sa unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya, no? Amen. Magsitayo na po ang lahat. Muli po sa inyo po lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat na kayo nakadalo sa ikatlong misang nobinaryo para sa ating Christ the King. No? So, ganoon din po sa ating mga sponsors. Thank you very much. Manalangin tayo. Maraming mahal, maging katiyakan nawa ng aming kaligtasan ang tinanggap naming makalangit na pagkain mula sa hapag na Jesus. Ipagsanggalang nawa kami nito laban sa kasalanan at ipagadya sa binggit ng buhay, lalo na sa pandemya nakamamatay. Lahat nawa ang aming kahilingan ay maging pamasko mo sa amin, ang pagpapala na iyong ipagkalooban kami ay lumago sa aming pangaraw-araw na pamumuhay. Bilang iyong bayang banal na naglilingkod sa aming kapwa, sa tulong ng mahal na ingkong ang Diyos Espiritu Santo, at sa mapagkalingang pamamagitan ng aming mahal na inapon bato, sabisa na rin ang panalangin ng aming Patriarka San Juan Florentino at Santa Maria Virginia. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at sumayin niyo ang pagpapala ng makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo, naway sumayin niyo lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Tapos na po,
ang ating ikatlong misa nobinaryo para sa ating Kristong Hari. Umayo kayo at ipahayag ang pag-ibig, kapayapa at kaluwalhatian ng Diyos, magmahalang kayo at maglingkod sa Panginoon. Salamat sa Diyos! Sa pangalan ng Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang gabi. Maraming salamat. Palakpakan natin ang ating Panginoon.